Evening po sa lahat. Iyan. Mag-start po tayo ng 8:05 kaya invite nyo na po inyong mga friends and relative dito sa WePlay. Ate Pat, parali na po. Thank you. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. And there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! 'Cause there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Hey. Be glad in it. Be glad in it. Woo! 'Cause leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened So yesterday. tayo na po ang mag-start. Leave behind. 8:06 na po. Mag-start na po tayo. So bago po tayo mag-pray, welcome ko po ang mga visitors na iba't ibang fam. Welcome po kayo dito sa amin prayer meeting. Kung meron po kayong prayer request, i-chat nyo lang po yung mga admin dito. At sila po yung mag-release na inyong mga prayers. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Dear Heavenly Father, here we are again to continue our worship tonight. Lord, please guide us tonight. Guide also our speaker tonight to share her word from you. And Lord, please, I pray also for the participant tonight to give their best and to share their gift also. And thank you po sa nagdaang araw na inyo po kaming protektahan. Salamat po sa mga biyaya na amin natatanggap. Sana po madami mo kami ulit matutunan ngayong gabi. At naway maaari din po namin to i-share sa iba na hindi pa po nakakakilala sa inyo. At muli Panginoon, patawarin niyo po kami saan man po kami nagkulang sa inyo. Saan man po kami nagkasala. Ito pong aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Amen. Sa After My Part po, makakakinig po tayo ng isang testimony. Sino pong gusto mag-testi dito? Lahat po pwede mag-testimony. I-share niyo po kung paano binago ng Panginoon ang inyong mga buhay. Ganun. Sino po gusto mag-testimony? Ayun, si Ate Medusa po. Upo po kayo dito, ate. Ayan. Binibigay ko po ng mic kay Ate Medusa. Opo. Ate Medusa, are you there? Andito ako. Hello. Hindi ko talaga alam kung paano ko umpisahan. Pero sige, dahil nakaupo na ako dito, sige. So, kanina talaga, mabigat talaga yung loob ko. Sobra. Ano ba yun? May decision kasi ako na sobrang bigat na kailangan kong talagang timbangin. Sobrang hirap. Tapos, ayun. So, kaya ako nahihirapan siguro kasi sa ngayon, sa phase ng buhay ko ngayon, hindi talaga ako, parang siguro sa tingin ko talagang umano yung faith ko. Parang sobrang alanganin yung faith ko ngayon kay Lord. Sobra. Tapos, sobrang bigat na parang, kasi diba, tayong mga Christian, kapag halimbawa, nandun tayo sa part na ang buhay natin na nagsiserve tayo kay Lord, tapos pinipilit natin na ilapit yung sarili natin kay Lord. Lapitin talaga tayo ng mga tukso, lapitin talaga tayo ng mga trials, yun. Sobrang grabing bigat ng trials talaga ngayon sa buhay ko. Tapos, ayun, si Itlog, sinundan ako kanina. Parang, oo nga, no, alam ko na kung ano yung kulang sa buhay ko ngayon. Dati, gabi-gabi kami nagpipray ng mga anak ko. Tapos, every time nakakain kami, nagpipray kami. Ngayon napaisip ako, may time pa ba ako para kausapin si Lord? Nakakapag-pray pa ba ako? Di ba parang hindi na talaga as in. Tapos parang kasi, ayun, ako mismo din lumayo eh. Tapos, trinay ko kaninang buksan yung Bible ko. Nagulat lang ako kasi yung nakita kong verse. Yung pinaka, ng buhay ko. Yun talaga yung mismo lumabas, Psalm 23. Yun talaga yung parang, parang prayer ko kapag mabigat yung pakiramdam ko sa lahat ng pag may trials na binibigay sa akin. Yun yung saktong bumungad sa akin. Parang yun ata yung ngayong araw eh. Tapos ayun. Tas nakaano ko nga si Itlog na kahit daw ganun yung pakiramdam ko ngayon, pinagpipray pa rin niyo ako dito, ganun. So, ayun, parang gumaan yung loob ko kahit papaano. Tapos, nakita ko na kung ano yung mali sa buhay ko. Yung mali is, ako yung mismong sumisiksik sa sarili ko sa dilim. Ako yung lumalayo sa liwanag ni Lord na binipilit niyang ibigay sa akin. Ayun, yun lang.
Thank you po sa magandang testimony. Yung Psalms 23 po, maganda po yun. Madaming nababago dun. Yun yung the best prayer, Psalms 23. Ayun po, ibibigay ko na po ang praise and worship na ibig kay Ate Kayi. Ayun, good evening everyone. Ayun, ready na ba ang lahat sa praise and worship para sa ating Panginoong Jesus? Let's ready our heart para sa ating Panginoong Jesus. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Nahulog. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sabay-sabay tayong umindak. Nagpapalay, pumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sikaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago.
Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Tayo po'y magpatuloy sa awitin natin sa ating Panginoong Hesus. Awitin natin kung gaano kapangyarihan ang ating pangalan ng ating Panginoon. I pray into the atmosphere. Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I draw a permanent boundary line. The enemy has no right to come near my family. No scheme could ever undo God's plans. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness must go. 'Cause every key to every victory I hold in the mighty name of Jesus. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness must go. 'Cause every key to every victory I hold in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Praise God, hallelujah. Ang papuri at pagsamba tanging lamang sa ating Panginoong Hesus.
Thank you po muli sa magandang awitin. God is our mighty. Wala na pong iba. So bago po natin marinig ang speaker ngayong gabi, wini-welcome ko po ulit ang mga visitors po dito. Kung mayroon po kayong prayer request, wag po kayong mahiya na i-chat ang amin mga admin. So bibigay ko na po ang microphone sa ating speaker na si Ate Zia. Ayun, thank you so much, Sister Ayashi, sa introduction. And thank you so much din po sa lahat ng narito ngayong gabi, no? So, before we start, join me muna in a short prayer. So, God will guide us in every circumstances right now. So let's pray. Heavenly Father, we praise you, we glorify, we magnify your name on high, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O God, sa araw na to, O God, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, and the chance, Panginoon, and the courage that you have given to us, Panginoon, to listen and to speak your word, Panginoon. Panginoon, sa ngayong gabi, O God, humihingi po kami ng guidance, O Lord. Gabayan mo po yung aming mga puso at isipan, Panginoon, sa pakikinig ng word, O God. Gabayan mo rin po, Panginoon, ang bawat isa at itago mo kami, Panginoon, sa iyong likuran at naway ikaw po yung makita, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, O God, ngayong gabi, Panginoon. This I ask in prayer, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ang aking isi-share po ngayong gabi, it's about prayer. So, of course, we are in a prayer meeting. So, sabi, di ba, prayer is one of the greatest privilege that God has given to us. Kasi here, sa prayer, ito yung sacred space mo where you can tell everything to God without even a barrier. O walang anumang harang. You can tell everything to Him. Yun nga yung sacred space mo eh. And it is a direct conversation with the living God who listens, responds, and a care for every detail of our lives. So prayer is not just a routine. It is a direct conversation sa ating Panginoon na nakikinig, na nagre-respond at may pake sa atin. No? Many people know that we should pray, but not everyone knows what to pray for. So yun yung ano din nating lahat ngayon, no? Marami sa atin alam na kailangan nating manalangin. Kailangan, kasi kailangan natin idulog lahat. Pero hindi natin alam, or some of them doesn't know what to pray for. So ngayong gabi, pag-aaralan natin kung ano yung ating ipapanalangin. So, our passage for today is from Philippians 4, verse 6 to 7. So, if you have your Bible, and then I also send it sa baba, kindly check it. Ayan. So, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, bago tayo mag-dive in dun sa ating mga points, bibigyan ko muna kayo ng background about dito sa passage na to. So, just to make everything clear. No? So, yung Philippians, it was written by Paul, Apostle Paul, and sinulat niya to during the time na naka-under house arrest siya sa Rome. And he was waiting for trial under the Roman government. So, despite his chain, despite na nakakulong siya sa selda, he wrote Philippians. So, sinulat niya yung Philippians. So, he wrote about joy,
peace, and confidence in God. So, etong passage na to, it was meant to teach the believers in Philippi who were facing pressure, fear, and persecution that prayer is the key to overcoming anxiety and experiencing God's peace. So sinulat niya to para dun sa mga believers na nakakaranas ng pressure, fear, and persecution. Kasi 'di ba, kung titignan natin ngayon, even right now, kahit tignan mo yung sarili mo, when you are in pressure, when you are in fear, or you are in persecution, minsan hindi mo na alam yung gagawin mo. Minsan nagugulahan ka na. So, that's why Paul write this. For us to see that the prayer is the key to overcoming anxiety and experiencing God's peace. So, ano nga ba yung pwede nating, o ano nga ba yung message ni Paul para dito? So, or what this message all about. So Paul is teaching us that prayer is not a last resort, but our first response in every situation. Kung natatandaan nyo, nasabi to ni Brother Fish, that prayer is not a last resort. Sa bawat situation na meron tayo, ang prayer dapat hindi natin yan last resort. Hindi porket hindi mo na alam ang gagawin mo, yun yung magiging last resort mo. Dapat ito yung first respond natin in every situation that we have. Because in the beginning, we know that we are limited. Minsan nga hindi pa natin ma-dictate kung ano, o hindi natin ma-antecedent kung ano yung alang lalim nun. Hindi natin malaman kung ano yung mangyayari in the future eh. Kasi yung drive din ng buhay, or yung drive din ng buhay ng bawat isa, minsan hindi mo rin alam kung saan patungo dahil maraming circumstances, maraming trials na pumapasok sa buhay. Imagine mo, may isa kang problema ngayon sa plato mo, tapos madadagdagan pa siya. Pagliko mo, meron pa ulit. Diba? So, instead of being controlled by fear and worry, believers are invited to bring everything to God with trust and thanksgiving. So yun yung isa sa mga tinuturo sa atin ni Paul, that instead na magpakontrol tayo sa fear and worry, even anxiety, ini-invite niya tayo na all of those things, bring it to God with trust. Ang hirap po kasi nun kung alam mo yun, ibibigay mo siya kay Lord nang wala ka ding trust and wala ka ding thanksgiving. So, Paul teaches us, when we give everything to Jesus, when we give everything to our Lord, you have to trust. You have to trust Him. And through prayer, God gives us peace, strength, and direction, even in the most uncertain days. Diba nga, nung nakaraang, if nandito kayo nung nag-preach din ako, sabi ko, ang prayer is sacred space where you can give your burdens to God and He will exchange it with peace and strength and direction. Kaya kung mapapansin nyo mo, when you pray and when you surrender all of those things, doon pumapasok yung panibagong direksyon na gustong ibigay sa'yo ng Lord. Yun yung gustong ituro sa atin ni Paul. Paano natin to mai-apply? So based on Paul wanted the church to learn that peace is not found in circumstances, but in bringing everything to God. Ang peace hindi mo siya matatagpuan sa sitwasyon na meron ka. Kala mo, di ba, kung minsan kala mo okay na kasi napagtagumpayan mo na yung bagay na yan. Pero kung minsan hindi mo din nararamdaman yung peace doon. Kasi the peace will be found when you bring everything to God. Dahil sabi ko nga, kinukuha ni Lord yung burdens natin when we give it to Him. And then He will exchange it a peace. No? So we apply this by choosing to pray before we panic, to thank God even when life is hard, and to trust that God listens and responds. So before you panic, before everything else, choose to pray.
So yun yung gustong i-apply, gusto ni Paul na mai-apply natin. We have to choose to pray. Even nga yung pagmulat mo pa lang sa umaga, before you start the day, start on praying. And remember that God always listen and respond. Sabi dito, true peace comes when our hearts are anchored in prayer. No? Matatagpuan mo yung tunay na kapayapaan when you know that your heart and your mind, your soul is anchored with prayer, and it was anchored with Jesus. So yun yung gustong ituro ni Paul sa atin. No? Yun yung gusto niyang paano natin i-apply itong passage na to sa kanya. Now, papasok tayo sa yung ipapanalangin natin, no? What to pray. Medyo mababaw lang to, especially sa mga tao pang alam ko na marami pang nagugulhan na kung paano nga ba manalangin. So, the first point on what to pray is pray for your needs. Tandaan po natin kapatid bago ako pumasok sa points. Sa prayer po, wala namang order yan. Walang chronological order yan. Walang sequence kung ano yung uunahin mo. It always depends on what you feel and what God gives you. Or ano yung i-impose sa'yo ng Panginoon. Kasi minsan, nauuna, di ba? Minsan, nauuna yung pasasalamat, nahuhuli yung pagpanghingi ng tawad. So, pagdating naman sa Panginoon, lahat niyan, tinatanggap niya. Pero meron, just to give you sa Bible, hindi ko lang alam kung anong part yun, nasa Matthew ata yun. Meron pa rin naman kung paano yung sequence ng prayer. So, meron din doon. But, when you are starting prayer, eto muna. So, what to pray? So, the first one is, pray for your needs. Though sinabi ko before na, our Lord is not a genie. But, as what He says in Matthew 7 verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Ask and it will be given. We all know that God is all-knowing God. Pero that doesn't mean na alam mo yun, kahit all-knowing si Lord, He respects your freedom, your free will kasi. He respects you kung kailan mo gustong sabihin. Tandaan po natin na kahit may alam ng Panginoon ang lahat, kahit may pangangailangan ka, you have to ask it. You have to say it to Him. Kasi He respect your free will. He respect kung kailan ka lalapit, kung kailan mo gustong lumapit sa Kanya. Kahit na alam ng Panginoon na kailangan mong lumapit sa Kanya, but still He respect you. He give us free will. No? Sabi dito, God invites us to come to Him with every need, worry, and decision in our lives. He invites. Hindi niya tayo pinipilit. Iniimbita niya tayo. Magkaiba kasi yan. Ang pinipilit sa iniimbita. So God invite us to come to Him with every need, worry, and decision in our lives. So asking God, it's not a sign of weakness, but a sign of dependence and trust. Diba kung titignan natin sa mga tao, sa mga nilalang na nasa paligid mo, when you show that every time na kailangan mo ng something, they look at you as a very weak person. But in God, when you ask God into something, even in the smallest thing, it is a sign of dependence and trust. It means pinagkakatiwala mo even yung maliit na bagay na iyon. Nagdumedepende ka sa ating Panginoon. So when we leave our needs to Him, He reminds us that He is our provider. So always leave your needs to the Lord. Tandaan niyo po, we are limited, may mga pangangailangan talaga tayo. And sometimes we don't even know where to get it. Lalo kapag working ka, no? Tapos talagang tight na ang buhay. No? So always pray for your needs.
So second one is pray with thanksgiving. So sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Jesus Christ. Give thanks in all circumstances, whether you're happy, whether you're sad, whether you're worried, whether anxious ka, give thanks. Excuse me. Kasi nararamdaman mo yung lahat ng yon. Nakita mo na somehow God is working. No, sabi dito, thanksgiving changes our perspective before our situation changes. When you have a heart of, yung meron kang grateful heart, kung mapapansin mo, when you are thankful, even though hindi pa tapos yung isang situation or circumstances sa buhay mo, your perspective into that thing change. So, ganun po kalaki or kahalaga ang thanksgiving. It changed our perspective before our situation changes. Kasi, di ba, sabi pa nga, hindi pa, nananalangin ka pa lang, magpasalamat ka na. Hindi pa natatapos yung problema mo, magpasalamat ka na. Kasi, it was stated that, ano ba yan? Sorry, na-distract ako sa part na yun. It was stated that the Lord says, it is finished. So, napagtagumpayan niya na yan. Natapos niya na yan. So, ngayon pa lang, even hindi pa tapos yung problema mo, be thankful. Because when we thank God in prayer, we acknowledge His goodness, His faithfulness, and control over all things. Because when we are thankful to God, it means you acknowledging everything, the dependency, the goodness that He has given to you, the faithfulness, the love, the mercy. And alam mo, in control ang ating Panginoon. So a thankful heart open the door for peace and strengthen our faith. Remember, when your heart is not closed and you are very open in every circumstances and you are thankful for that, it always opens the door for peace. Tandaan mo, kung minsan kasi kung, alam mo yun, yung medyo, hindi ko alam yung tamang term doon, pero yung lokob ka na you don't want to open your heart. And sometimes, even yung pasasalamat, ang hirap niyang banggitin kasi you have the close heart. So, always, and also practice, no, that we have a thankful heart. Even, sabi ko nga, even na kumain ka ng candy, give thanks to the Lord kasi may candy ka. Kasi hindi lahat meron yan. Nakakatulog ka kahit 2 hours, tandaan mo hindi lahat nakakatulog. Nakakalakad ka, give thanks to God. Kasi hindi lahat may paa para lumakad. Nakakarinig ka, give thanks. You have food, give thanks. Especially kung sobrang privilege mo, no, yung nasa sayo na ang lahat, give thanks. Not because you're privileged, you're not going to be thankful then. So you have to be thankful, and we have to have a thankful heart. So the Lord will open the door for more peace and strengthens our faith. Dahil when you have a grateful heart then, kasi 'di ba pag grateful heart ka, ano siya, fruit of the Spirit na siya. And it strengthens your faith to God. It strengthens you all over. Now, let's go to the third one. Pray for wisdom and guidance. So, according to Proverbs 3, verse 5 to 6, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Life is filled with choices, and prayer keeps us aligned with God's will. Sabi nga sa Proverbs 3 verse 5, submit in all your ways, submit to Him. Ask for wisdom. Dahil napakarami po nating choices, napakaraming circumstances, napakarami nating pinagdadaanan. When we submit to Him, He promised to us
that He will make our path straight and aligned to His will. Tandaan po natin ang prayer na walang, or yung pag hindi ka nang hihingi ng wisdom, mahirap po yun. Kasi magulo. Ang dami kasi nating choices, 'di ba? Ang daming bumubulong, ang daming say ng tao dito, ang daming ganyan, ang dami mo natututunan. Kung walang wisdom, hindi mo makikita ang katotohanan. Kung walang wisdom at walang guidance ng Panginoon, hindi ka rin magtatagumpay. So, in prayer, you have to ask for wisdom and guidance. Kasi when we ask for wisdom, God always promised to us that He will guide us and make our paths clear. And prayer keeps our decision grounded in His direction, not our emotions. Tandaan po natin that our emotions or sometimes our heart could be deceiving. Diba kung minsan hindi natin alam kung yung puso natin minsan even the flesh are deceiving. So when you pray, it keeps our decision and our wisdom grounded in His direction. Hindi ka lang babase dun sa emotion, sa nararamdaman mo. Parang kagahapon, di ba, na ano yun? Parang natakil yun na, yung sa thorny soil. Wait lang, layo yung notebook ko. Basta yung about sa thorns na di ba kung mapapansin nyo doon, minsan nakabase na lang tayo sa emosyon. Kasi masaya ka kaya ka nag-church. Kasi andun si crush. Kasi andun yung mga kaibigan mo. So, that's why we ask for wisdom. Para hindi ka naka-incline sa emotion. Hindi ka naka-incline dun sa heart mo. Kasi minsan yung heart natin, may mga desisyon yan sa buhay na, alam mo yun, hindi align sa will ng Panginoon. That's why you have to ask for wisdom. You have to ask for guidance. So our decision in life is grounded in His direction. So yun yung kahalagahan ng paghingi ng wisdom and guidance. So the very last one is to pray for others. No, sabi sa Galatians 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Carry each other's burden. That doesn't mean po nabubuhatin mo yung yung problema ng iba, or tutulungan mo sila all the way para ma-resolve yung problema niya. It means you have to pray for them. Kasi po, ang prayer hindi lamang siya tungkol sa atin. Hindi lamang siya tungkol sa buhay natin. Partly, kailangan natin mag-pray for ourselves, of course. Pero may parte din yun. May parte din doon na we have to pray for others. Because God calls us to lift up others who are hurting, weak, or in need. Dito sa part na to, alam niyo, na-realize ko yun na, oo nga no, we have to pray for them. Kasi who will pray for them? Kung sila mismo na nasasaktan, na nahihirapan at nangangailangan, ay kung minsan hindi na alam kung paano manalangin at kung ano ang ipapanalangin, sino pang mananalangin sa kanila? Dito nga sa part na to, even, alam niyo ba, even yung taong nakasalubong niyo lang na talaga nakita niyo na it needs prayer, pray for him or pray for her. Hindi mo kailangan ilay hands yun, or hindi naman kailangan na kilala mo yung tao. Remember that God knows them. So just lift your prayers to God about that person and He will listen. And interceding reflects that the heart of Christ who cares deeply for people. So balikan po natin yung yung crucifixion ng ating Panginoon. 'Di ba? Si Lord, the Creator, He sacrificed His only Son for us because He cares for us. So same thing, we have to care for others. And when you
care for the others, it reflects the heart of Christ, the heart of the Lord. Kasi nga, isipin mo kung ang Panginoon ay may paki sa'yo, and if you're going to reflect that, may paki ka rin dapat sa ibang tao. At least, you don't have to give them the money, you don't have to give them the house naman. You can pray for them. Akala mo maliit lang yung prayer, but when you pray for them, it helps. Kasi hindi natin alam kung yung mga kasama natin nagpipray ba, o yung taong yun nagpipray ba. Diba? So, yun yung kahalagahan why we need to pray for others. Alam nyo, nung bago-bago ako Kristiyano, hindi ko rin maintindihan to But when God showed me how pray for others is so important and how powerful the prayer, every time na may makasalubong ako, lalo na yung mga namamalimos, simply, Lord, guide that person. Naway may makain siya. Alam mo yun, leave even a single sentence of prayer. Kasi that helps. And God always listen. And when we pray for others, we become part of God's work in their lives. Nagiging parte ka nung gawain ng Panginoon sa buhay nila. So, hindi sayang yung pananalangin natin sa bawat isa. Hindi sayang. Kaya kung may prayer request kayo, guys, jot down. Even the smallest problem. Or even, dun sa part pa lang na nakikita nyo na that person really needs prayer, pray for them. You don't have to lay hands. Kahit nga hindi mo siya kilala, God knows that person. So, ano nga ba yung pwede nating may apply dito? Remember that prayer is not just spiritual practice, but a daily lifestyle. Ang prayer po, lifestyle siya. Hindi lang siya practice. Hindi lang siya kasi kailangan sa devotion kaya kailangan ko mag-pray. Kasi utos ni pastor kaya kailangan mag-pray. No. Put it in your lifestyle. Kung every now and then kaya mo mag-pray, pray. Kasi, di ba, si Paul nga, even he's in prison, he prayed with joy, thanksgiving, and he trusts God. Mga kapatid ko, Kasi ang hirap nun, naman ng gold, mga nasusulat kapatid ka ko. ng di ba? There are points in your life, or there are points sa life ni Paul na parang, kung titignan mo, paano ka nakapagsulat, hindi ka man lang ba nag-worry? But, because he trusts the Lord, he trusts Jesus, he trusts our God. Nakapagsulat siya ng Philippians. So we can apply this by praying consistently, trusting God's peace and bringing every situation to Him instead of letting fear control us. No? So, alam ko na marami sa atin talaga yung alam niyo yun, they feel nakakatakot yung ganito, magte-take kasi ako ng ganyan. But remember that in every situation that you have, pray. Submit it to the Lord. Because prayer is our direct connection to our God. And remember that God is always listening. God loves you and He responds. Ang respond, hindi lang yan hindi yan, minsan hindi yan agaran, but expect that God will respond. God will answer in His perfect time. So when we pray for our needs, ask for wisdom, give thanks, and lift up others because we experience the peace that Paul talked about. So a peace that guards our hearts and mind. So yun yung isa pa sa gusto ipakita sa atin ni Paul, that prayer can give us peace because that's the exchange of giving the burdens that you have to the Lord. It gives you peace in heart and also in mind. So whatever season we are in, God invite us to come boldly
boldly to Him and pray in a way that strengthens our faith and aligns our hearts with His will. Now, yes, thank you, Jesus. So let's pray. Hallelujah, Father. We praise you, we glorify, we magnify your name on high, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, O God, sa mga natutunan namin, Panginoon, sa revelation, O God, sa wisdom and knowledge na binigay mo sa amin, Panginoon, sa love, sa mercy, and sa promises, Panginoon. Even sa grace, O God, na lagi mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat, O Lord, sa lahat ng ibinibigay mo sa amin. Hinihingi man namin, Lord, o hindi, Panginoon, you always know our hearts and our minds. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-guide sa amin, Panginoon, sa pag-aaral, O God, sa pagtatrabaho, Panginoon, even sa pagkain, Panginoon, at even sa smallest thing na ginagawa namin, O God. Maraming salamat, Lord God, sa bawat challenges na ibinibigay mo, Panginoon, bagkus dito kami natututo at dito ka namin nakikita, O God. Lord, ngayong gabi, Panginoon, we are asking for guidance, O God. We are asking for wisdom, Panginoon, na kung ano pa yung gusto mong i-impose sa puso namin, O God. At we're praying, Panginoon, that you guide us in every single way, in every situation that we have, Panginoon, and in every problems, in every worries, Panginoon, na meron kami. We are praying and we are submitting this to you and you only, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng bagay na ito, Panginoon, at ibinibigay po namin ang lahat sa iyo. Sa iyo ang papuri at pagsamba, Ama, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Thank you so much po. Ayun, magandang gabi po mga kapatid. And thank you Ate Zia sa pagbahagi po ng salita ng Diyos sa gabing ito po. Ayun mga kapatid, kung meron po kayong mga prayer request or prayer items po, pwede nyo po yung i-send sa ating mga officers na andito ngayon, no? Sa mga taga-Zion na andito po. Send nyo lang po sa kanila para sabay-sabay po natin ipag-pray mamaya. At saka pwede po sa amin, sa aming mga members din ng Zion kung nahihiya kayo sa aming mga officers or sa Jesus workers po na nag-invite sa inyo dito, Sir Zeke, Sir Clayton, Dr. Lab, and Ate Zia po. Hindi ba? Nag-delay kasi. Aray ko. Narinig ba ako? Wait lang, hindi ba ako hindi naman po. Ayun po, bibigyan po namin kayo ng 4 na minuto po para mag-send lang yung mga prayer request, no? Na at exactly 9 po ay start na po tayo sa pag-lead ng ating mga prayer request po. Ayun mga kapatid, send nyo na po sa ating officers. Ulitin ko na, sa officers na andito po ngayon na sa pang-BR, officers ng Zion or sa mga members po, kung nahihiya ka sa mga officers, or kahit naman po sa sa mga Jesus workers na kilala nyo nag-invite dito sa inyo, tulad ni Ate Zia, Sir Zeke, Sir Clayton, at saka Dr. Love po. Ayun, magandang gabi mga kapatid. God bless you with your family po. Ayun po, magandang gabi po sa mga bang pasok po dyan. No? Kung meron po kayong mga ulitin ko po na, kung meron po kayong mga prayers ay sa officers ng Zion po, opo, or sa mga members ng Zion or sa Jesus workers na kilala niyo po.
Maging honest lang po tayo sa ating mga prayer request, no? Dahil nakikita talaga ng Panginoon kung anong nilalaman ng ating mga puso po. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. And there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! 'Cause there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our Ayun, dahil 9 PM na po. Ayun, tinatawagan ko po si Ate Nadi. Andiyan ba si Ate Nadi? Wala sa seat. Ate Nadi, andiyan ka ba sa baba? Pa-press 1 po. Hindi ba si Ate Nadi sa baba? Ay, wala. Aray ko. Ayun, send muna kayo ng mga prayer request po. Kung meron pa po kayo gusto ipag-pray, send pa po sa mga admins ng Zion, sa mga members po, para sabay-sabay panalangin mamaya po. God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. And there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! 'Cause there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Hey! Be glad in it. Be glad in it. Woo! 'Cause leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Leave behind yesterday. Today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Leave behind what happened yesterday. There's a new thing happening. 'Cause today there's a new thing. 'Cause this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Yeah! This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. And we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Leave behind what happened yesterday. Leave behind. Leave behind. Ayun, praise God na praise God. At may sumalo kay Ate na tinatawagan ko na po si Ate Zia para mag-lead ng ating mga prayer request po. Ate Zia, whenever you're ready po, the mic is yours. Sige. So, yan. Ay, wait. Meron pa po bang magsisend ng kanilang mga prayer request? Feel free po. Kahit po hindi prayer meeting, feel free to send it to us, guys. Kahit po nasa tayo, from Sunday to Sunday. Yun. Feel free to us para maipanalangin natin, ano. At ipinapasa ko po ang mikropono kay Ate Ina. Ayan, hello po. Wala na po bang hahabol sa ating prayer item para po makapag-proceed na po tayo sa ating mga panalangin? Kung wala na po,
Ayan, so mga kapatid, tayo po ay manalangin. Medyo magulo lang yung background kasi yung mga aso maingay, pero I hope na naiintindihan at naririnig pa din po ako. So ayan, let's pray. Father God in heaven, Lord, we come here before with a grateful heart, Father God. Thank you for your love, your mercy, and the privilege, Panginoon, to lift our prayers as one family in Christ. Lord, we pray for protection, strength, and wisdom, Panginoon, for our all congregation, Panginoon. Lalong-lalo na po, Lord God, sa bansa namin ngayon, Panginoon, lalo na sa mga namumuno, Panginoon, the church man yan, Panginoon, sa ministry, sa workplace, Panginoon. We hail our protection, Panginoon. Give them joy as they serve, peace in their heart, Panginoon, and excellent everything they do. And Lord, patuloy ko din pong tinataas, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na naririto sa gabing ito, Panginoon, sa aming gawain. I hope, Panginoon, kung ano man po yung napakinggan naming mensahe, Lord God, ay tulungan niyo po kaming mai-apply namin ito, Panginoon, at makita sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, kung ano po yung natutunan namin sa mensahe ngayong gabing ito. And I also pray, Panginoon, sa aming mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga prayer request, Panginoon. First is Ate Nali, Panginoon. Lord, we pray for Ate Nali's father, Panginoon. Bring complete healing in Jesus' name, Lord God. Touch his body and restore his strength, Panginoon. We also pray for Ate Nali's mother, Panginoon. Open her heart to salvation, Lord God, that she may calm your heart deeply, Panginoon. At ganun din po sa aming kapatid na sa Ate Nali, Lord God. Patuloy niyo po siyang bigyan ng softened heart with your peace, Lord. And thank you, Panginoon, for the open doors and new beginnings, Lord God, to giving Ate Nali, Panginoon, continue to lead the way, Lord God. And I also pray, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan, Panginoon, sa Ate Nali sa kanyang mga ginagawa, Lord God. Bigyan niyo po siya ng strength, Panginoon, at wisdom, Lord God, sa kung ano man po yung mga desisyon na ginagawa niya sa kanyang buhay, Lord God. And second, Panginoon, si Pastor Just, Lord God, si Pastor Yuri, Panginoon, tinataas din po namin sa iyong pangalan, Panginoon, ang kanyang trabaho. Tonight, Lord God, give them protection, clarity, strength, and favor, Lord God. Let everything be guided by your wisdom and covered by your grace, Lord God. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa kanya, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Patuloy niyo po siyang samahan, Lord God. Patuloy niyo po siyang tulungan, Panginoon, sa kung saan man po siya or kung ano man po yung kanyang ginagawa, Panginoon. At maraming salamat din po, Lord, sa buhay ng aming pastor, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagbibigay ng wisdom sa kanya na makapaglingkod, Panginoon, na makapag-share po ng iyong salita, Lord God. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, at patawarin niyo rin po, Panginoon, siya, Lord God, kung siya man po ay may nagagawang kasalanan, Lord God. Maraming salamat sa lahat, Panginoon. And the third, Panginoon, kay Kuya Sik, Panginoon, prayer for strengthen yung kanyang spiritual life, Panginoon. Give them guidance, protection, and peace for him, Lord God. Lalo na, Panginoon, sa pamilya ni Ate Amara and his friends, Panginoon. Grant him wisdom, healing, comfort, and strong faith that stand firm in every season, Lord God. Huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na sila po ay malayo sa iyong kalooban, Lord God. Patuloy niyo pong bigyan ng kaliwanagan, Panginoon, ng kanilang mga desisyon, Lord God, at kung ano man po yung kanilang mga prayers, Panginoon. I hope, Lord God, na mag-grant ito, Panginoon, hindi man po pangmabilisan, Lord God, but then we pray, Panginoon, na ikaw po ang magbigay sa kanila ng wisdom, Panginoon. And next po, Panginoon, kay Ate Kaya, Panginoon, we pray for excellent and favor sa kanyang entrance exam, Panginoon, sa college application and scholarship, Panginoon. Lord, lead Ate Kaye to the right school and opportunities that align with your purpose, Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan, Lord God, na siya po ay malayo, Panginoon, sa iyo. At gamitin niyo po, Panginoon, ang kanyang makakasalamuhang tao, Panginoon, upang sila po yung magbigay ng kaliwanagan ng peace, Panginoon, kay Ate Kaye sa kanyang pag-aaral, Lord God. And I also pray, Panginoon, for transform
the heart, Lord God, being resurrection, renewal, and deep faith, Panginoon. Bless the whole family with guidance, protection, and provision, Panginoon. And sa kanyang pamilya, Panginoon, patuloy niyo pong bigyan ng kagalakan, Panginoon. At kung sila man po, Panginoon, ay may mga pangangailangan, Lord God, I pray, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng financial stable, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng pinagpipray ni Ate Kaya, Lord God, ay mag-grant nawa ito, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban, Lord God. And next po kay Ate Marta, Panginoon. We pray for Ate Marta's friend, brother, who is in the hospital, Panginoon, sa mga oras na ito. Bring healing from ulcer and TB, Lord God, and let recovery come quickly and smoothly, Panginoon. Provide financial help and support, Panginoon, and let your comfort cover the family, Panginoon. Lord God, we pray, Panginoon, sa buhay ng kanyang, sa kapatid, Panginoon, ng kanyang kuya, Panginoon, na ilapit niyo po ang iyong kamay, Panginoon, at siya po'y pagalingin, Lord God. At alam ko, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo, Lord God. At lahat, Panginoon, lahat, Panginoon, ay imposible sa iyo, Panginoon. At tinataas namin, Panginoon, ang kanyang buhay, Lord God. At ikaw na po, Panginoon, ang bahalang magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon, na mapagtagumpayan niya po, Panginoon, yung kanyang dinaranas sa mga oras na to, Lord God, o sa kung ano man po yung sakit, Panginoon, na meron siya, Panginoon. Tunawin niyo po ito, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. And ganoon din po, Panginoon, sa pamilya po ng kanyang kapatid ng kanyang kuya, Panginoon. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa pagsubok na kanilang kinakaharap, Lord God. And provision, Panginoon, strength, and also, Panginoon, growth, Panginoon, and good health, Lord God. Lahat yun, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. And next po is kay Ate, paano babanggitin yung name mo? Ate Fauna. And Lord God, sa kanyang OG bukas, Panginoon, give them strength, wisdom, and success, Panginoon. And please heal Fiona caught and cold, Panginoon, sa kanyang lagnat, Lord God. Bring him relief and restore full health, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng may mga iniindang karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. We pray for your healing, Lord God. We pray for her life, Panginoon, na huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na lumala pa po yung kanilang mga sakit, kung ano man po yung sakit na kinaharap nila sa gabing ito. And lastly, Lord, kay Ate Kaye, Panginoon, we pray for her spiritual growth, wisdom, peace, and good health, and also safety, Panginoon, kay Ate Kaye, lalo na sa kanyang pamilya, Panginoon, sa kanyang kaibigan at partner, Panginoon. Let your light shine in every areas of her life, Panginoon, na gamitin niyo po, Panginoon, si Ate Kaye, na maging liwanag sa kanyang mga pamilya, kaibigan, at partner, Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na siya ay matukso, Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan, Lord God, na siya po ay manghina, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, sa kanyang mga kakaharapin pang pagsubok, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng strength, Lord God, na siya po yung magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa lahat ng kanyang makakasalamuha, Lord God. And I also pray, Panginoon, tinataas po namin ang kanyang kaibigan, Panginoon. Bring him healing to the broken heart, and may she truly encounter Jesus in personal and life-changing way, Panginoon. Lord, kung ano man po yung dinaranas, Panginoon, ng kanyang kaibigan, Panginoon, I will also pray, Panginoon, na bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon. Maunawaan niya po kung ano po yung will niyo po, Panginoon, kung ano po yung nais niyo po sa kanyang buhay, Lord God. And lahat ng ito, Panginoon, tinataas namin sa iyong dakilang pangalan, Lord God. Lord, thank you because you hear every prayers, Panginoon. We believe you are always moving, Lord God, always healing, always open doors, Panginoon. We trust you in perfect timing, Panginoon, and perfect plan, Lord God. We give back all the glory and praise unto you, our God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Hindi sapat ang salitang pasasalamat, Panginoon, na tanging sa iyo lang namin ihahandog, Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen and amen.
Ayun, amen and amen and amen. Thank you, Ate Ina, sa pag-lead ng ating mga prayer request. No? Ngayon po ay dadako na tayo sa ating closing song na pangunahan ni Ate Kayeye. Ate Kayeye, whenever you're ready, the mic is yours po. So, ayan, praise God sa mga prayer natin. So, ngayon po akin pong kakantahin for the closing song yung Sayong Yakap. Kung alam niyo po, let's use this song to reconnect with God, to personally talk with Him right now. Amen. Yes, Lord Jesus. Let's close our eyes. Let's reconnect tonight. Ano nga bang nakita mo sa akin mismo? Di ko inasahang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Kinang kasalanan ko, kahit di kailangan sa iyong yakap. Ako'y di napibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Hindi ko inasahang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Nang kinang kasalanan ko, kahit di kailangan sa iyong yakap. Ako'y di napibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di napibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Yes, Lord Jesus, tunay lang ikaw, tinapos mo. Yes, Lord
Jesus. Ating ulitin sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tahak. Laman ng puso ko, ikaw yung ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tahak. Laman ng puso ko, ikaw o ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat, walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at pinayaran. Kita mo ang iyong kakayahan. To God be all the glory po. Ayan, thank you Ate Kay sa iyong inalay na papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang awitin. Bago po tayo dumako sa ating closing prayer, ay makakarinig muna tayo ng magkakaroon muna tayo ng kaunting announcement nga pa. Sorry na, nabulol. Magkakaroon muna tayo ng counting announcement. Tinatawagin ko na po si Ate Patty para sa ating mga announcement. Ate Patty, whenever you're ready po, the mic is yours. Ayun, maraming salamat, Brother Ace. So, sa lahat po naman dyan, magandang gabi po sa ating lahat. Iniimbitahan ko po kayo lahat sa ating gawain sa linggong ito. Tuwing Lunes, magkakaroon po tayo ng gospel share na ginaganap tuwing 8 o'clock ng gabi. Kung tatanungin nyo nga po, ano nga pa ang gospel sharing? Ang gospel sharing po ito ay pagbabahagi ng magandang salita ng Panginoon. Tuwing Martes at Linggo naman po, magkakaroon po tayo ng Awaken Night na ginaganap tuwing 8 o'clock ng gabi. Ang Awaken Night po ito po ay isang pananalangin ng spiritual mula sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Tuwing Miyerkules at Sabado, meron po tayong spiritual series na ginaganap tuwing 7:50 o'clock ng gabi sa Miyerkules at 5 o'clock ng hapon naman sa Sabado. Ang spiritual series naman po ay ito upang ilarawan ang kaganapan o personal na gawain na nagkakaroon ng spiritual na paglago. Tuwing Huwebes, nagkakaroon naman po tayo ng prayer meeting na ginaganap tuwing 8 o'clock ng gabi, gaya po ngayon. Kung mayroon po kayong mga prayer request, huwag po kayong mahiyang magpadala at mag-PM sa ating mga admins o sa mga close friend ninyo na nag-invite sa inyo dito sa program na to. Tuwing Biyernes, meron po tayong cell group na ginaganap tuwing 7:40 ng gabi. Ano nga ba ang cell group? Ito po ay upang ibahagi ang pag-aral ng Biblia, panalangin, pakikisama at suporta sa isa't isa. Tuwing Sabado at Linggo, nagkakaroon din po tayo ng Kids Ministry or Kids Venture na ginaganap tuwing 3 o'clock ng hapon. Kung meron po kayong mga anak o anak-anakan dito sa loob ng WePlay na 14 pababa, maaari nyo po silang ipasok upang habang mga bata pa lang po sila, nakikilala na nila ang Panginoon. Nagkakaroon din po tayo ng Bible study sa VR ng ating kapatid na si Brother Senpai na ginaganap tuwing 9 o'clock ng gabi. At ang Zion po ay recruiting ng Jesus Worker
gaya po nila Ate Zia, Dr. Love, Kuya Brother Ziki. Kahit kayo po ay wala sa Zion pero gusto nyo pong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpe-preside, pagkanta, pag-opening or closing prayer. Kaya kung mayroon po kayong talent, wag nyo po itago, gamitin po natin upang maglingkod sa Panginoon. At sa mga bagong pasok at hindi nakarinig ng mga salita ng Panginoon or sharing words, maaari po kayong pumunta sa ating YouTube channel upang mapanood ninyo ng buo ang programang naganap po ngayon dito. At yun po, madaming salamat po. Ayun, thank you Sister Patty sa pag-announce natin mga announcement. Again po ay dadako na po tayo sa ating closing prayer na pangunahan ni wait lang. Ay ngayon ay dadako na po tayo sa ating closing prayer na pangunahan ni Sir Ace. Ako pala. Ayun po, tayo po ay manalangin. Sa Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Lord, thank you sa opportunity na makarinig kami ng iyong salita ngayon. No? Thank you dahil ni-remind mo kami sa prayer na ang prayer is a powerful thing that aray ko, nawawala ako sa prayer. Wait lang muna, nawawala ako sa prayer. Thank you Lord sa pag-remind sa amin ngayong gabi. No? Naway lahat ng aming narinig ay may tanmin namin sa aming mga puso't isipan at amin itong maisabuhay, no? Nang sa gayon ay amin din itong mabahagi sa iba upang marami pang makilala sa iyo, Panginoon. Gabayin niyo po kami sa aming araw-araw na gawain. No? Kapwa mo na bigyan niyo po kami ng kaalaman, kapanatagan, at protection po sa aming araw-araw na mga gawain. Lahat ng ito po ay pinapanalangin po namin sa iyong pangalan. No? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ayun, tapos na pala tayo sa ating gawain. Ayun, magandang gabi mga kapatid. Thank you po sa mga umattend. No? And God bless you with your family po. Nawa po ay sa susunod na mga gawain ng Zion, no? Ay dito pa din kayo. Bukas po ay meron po tayong cell group po ay bukas ay tuturuan po tayo paano mag-devotion at paano palalimin ang ating relationship kay Jesus. Ayun po, hoping po na makita po namin kayo bukas po dito sa PAM BR ng Zion. And magandang gabi po mga kapatid. God bless you with your family. Wee!